Samantala, kaugnay pa rin ng pag-aalboruto ng Bulkan Mayon, makakausap po natin si Director Teresito Bacolcol ng VIVOX. Director, magandang umaga po sa inyo. Si Audrey Goriseta po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Yes sir, magandang umaga din po sa inyo. Yes, Director, kahapon po ay naitala yung malakas na tinatawag na pyroclastic density current o yung uson mula sa Bulkan Mayon. Sa ngayon po, ano po ang sitwasyon ng Bulkan sa Albay? Okay, so right now, ang Mayon Volcano ay nasa alert level 3 pa rin and ongoing pa rin ang kanyang effusive eruption. For the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 396 na rockfall events and nakapagtala din tayo ng 52 na pyroclastic density current or yung tinatawag natin na ozone. And yung sulfur dioxide natin ay yung last na measurement natin ay noong February 7 nasa 1,799 tons per day. So yung lindol na itala natin ay dalawa lamang for the past 24 hours. So right now again as I mentioned nasa alert level 3 pa rin and ongoing pa rin yung effusive eruption. Okay. Director, makapal pa rin po ba yung ashfall at saka hanggang saan po ito nakakaapekto mula sa layo sa bulkan? Okay, so it affected yung southwestern sector. May mga communities tayo na were affected, lalo na dito sa may Kamalig side, maraming barangays na affected. Meron din sa Ginubatan. But mostly nasa Kamalig side, nagkaroon ng heavy dusting and although yung other areas naman hazy lamang yung traces except doon sa barangay Sua in Kamalig na again medyo makapal-kapal. Mm-hmm. Well, Director, ano po yung indikasyon nitong uson? Ibig po bang sabihin ito'y maari na itong pumutok ng mas malakas anytime? Ano po ibig sabihin nito? Paki-explain po, sir. Hindi naman. Yung ozone kasi is it's a combination of ash, dust, and yung mga bato na binuga ng bulkan na rumaraga sa pababa sa dalisdis ng bulkan. So, ito ay indikasyon na mayroon pa rin tayong active lava extrusion and bumabagsak sila as ozone. So, manifestation pa rin ito ng kanyang effusive eruption. So, itong mga activities na to ay consistent pa rin sa alert level 3 status ng bulkan. Okay, Director, meron po ba kayong pag-aaral kung hanggang kailan ito posibleng magtagal? Okay, so kung ibase natin ito sa 2023 eruption, this, basically pareho sila ng behavior na pinapakita ngayon. This would probably take several months more. Yung during the 2023 eruption, it took 6 months. Ngayon, nasa first month pa lang tayo. So, we are in for a long haul. Kung hindi magbabago yung mga parameters na pinapakita, this may take several months more. Nako, several months. Medyo magtatagal-tagal po ito. Ano pong inyong maipapayo sa ating mga kababayan dyan? Lalo na nakita ko sa monitor, medyo makapal po talaga yung usok. At may panganib din po ito sa kalusugan. Okay, so yung payo natin sa ating mga kababayan ay, again, kapag may abo, dapat magsuot sila ng face mask. Kasi, again, delikado ito, lalo na kapag meron kang problema sa baga. Ang ashfall ay maaaring magdulot ng iritasyon sa mata at sa paghinga. Magpapababa ito ng visibility. Makakadumito na sa pagkain at tubig at kapag makapal o basa, pwedeng bumigat sa bubong at again, magdulot ng pinsala o mag-produce ng structural stress. Mm-hmm. Sabi niyo po kanina may mga naitalang mahihinang paglindol din po sa paligid ng bulkan. Posible po bang makaranas din ito sa susunod na several months, Director? Yes, every now and then meron tayong mga paglindol sa bulkan. Pero ito mga mahina lamang. In fact, again, yung kahapon 2 lamang and the previous day 8 na volcanic earthquakes. Yung pinakamaraming lindol na naitala natin was in January 22, umabot to ng 293. Pero ito yung behavior ng Mayon. Halos walang lindol ang pinapakita nito.
So ibig sabihin tuloy-tuloy na yung pag-angat ng magma, wala na mga bato na binabasag. Kasi yung paglindol, manifestation yan na may mga batong binabasag yung magma, naghahanap siya ng pathway. Pero ngayon, since wala masyadong lindol, ibig sabihin tuloy-tuloy na yung pag-agos ng magma. Okay, Director, bilang panghuli, no, meron po bang banta ng lava flow dahil po sa pag-ulan, dala ng shear line? Yung lava flow is always there, regardless kung may pag-ulan o wala. Yung pinakamahaba na lava flow natin ay umabot na ng 3.1 kilometers from the summit ng bulkan. So regardless kung may pag-ulan o wala, yung lava flow ay an ongoing threat. Alright, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin. Nakapalingan po natin, Director Teresito Bacolcol ng FIVOLTS.